Meron po akong isang tanong para sa inyo. Gaano po kahalaga sa inyo ang isang relasyon? Kahit ano pa po iyan, pagkakaibigan, pamilya, o kaya naman may isang specific na tao, gaano po kahalaga ang relasyon na iyon para sa inyo? Kasi po kung mapapansin po ninyo, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo, ang isang realidad na lumilitaw kapag pinag-uusapan ang banal na Santatlo, ay kailanman never naging isolated ang Diyos. Ibig sabihin, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo namumuhay sa pagmamahal sa loob ng isang komunidad. At doon sa komunidad na iyon, kung may pagmamahal, may relasyon. Ang Ama, minamahal ang Anak. Ang Anak, minamahal ang Ama. At ang bunga ng pagmamahalan ng Ama at ng Anak, ang Espiritu Santo. Kaya, tatlong persona, iisang Diyos. Hindi nagsasarili ang Diyos. Hindi niya nilalayo ang kanyang sarili. Pero siya ay kumikilos at umiiral sa pagmamahal, sa komunyon, at sa isang relasyon. Kaya sa sobrang pag-uumapaw ng pagmamahal ng Diyos, binuhos niya sa atin yung pagmamahal na iyon. Kaya po kung maalala po ninyo, sa unang aklat ng Biblia, nung nilikha ng Diyos ang unang tao, ano ang sinabi niya? Lumikha tayo ng tao na kawangis natin. Let us make man in our own image. Kaya nga ang katisismo, tayo ay nilikha kawangis ng Diyos. Kawangis ng Diyos. Kung ang Diyos ay pagmamahal, ang Diyos ay umiiral sa isang relasyon, bilang kawangis, nilikhang kawangis ng Diyos, tayo rin ay nilikha para sa isang relasyon. Nilikha sa pagmamahal. Kaya po kung mapapansin po ninyo, kahit anong sabihin po natin, kahit anong pagiging matapang natin sa buhay, kahit ilang beses natin sabihin sa ating sarili, kaya ko naman to, hindi ko kailangan ng tulong ng ibang tao. Pakialam ko sa tulong nila. Hindi po ganun kasi yung ating pagkatao. Nangangailangan pa rin talaga tayo ng relasyon. Alam po ninyo yung kantang Pananagutan? Ano po yung linya doon? Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Kasi yun po tayo nilikha ng Diyos eh. Nilikha tayo para sa relasyon, para sa kapwa-tao. Kaya nga, kapag pinipilit nating ilayo ang ating sarili sa lahat ng mga tao, at dahil sa mga iba't ibang kasalanan, tampuhan, kung ano pa iyan, hindi natin natutupad kung sino talaga tayo. Kaya nga, kahit ayaw nating aminin sa ating sarili, may hinahanap-hanap yung puso natin. Kasi hindi tayo nilikha para maging mag-isa. Hindi tayo nilikha para maging mag-isa. At kailanman, hinding-hindi tayo mag-iisa. Kahit mag-isa ka sa bahay o kaya kung saan, wala kang nakikitang ibang tao, kasama mo pa rin ang Diyos. That's why there never was a moment na masasabi mong talagang mag-isa ka. Pwede mong maramdaman na nag-iisa ka, pero yung karamdaman ng pag-iisa, naghahangad ka ng karamay. Kaya nga, di ba, pag may pinagdadaanan ka, minsan ang hinahanap mo lang, karamay, kausap,
kasama. Kasi ganun tayo nilikha. Hindi natin kayang pasanin o pagdaanan ang buhay kung sosolohin lang natin ang lahat. We were made for relationships. Kaya po mga minamahal na kapatid, ano po kadalasan ang nagiging pangunahing sanhi kung bakit nagkakawatak-watak ang relasyon? Ano po kaya sa tingin ninyo? Nagkakawatak-watak kasi hindi na nag-uusap. Wala nang komunikasyon. Hanggang sa dumating na lang sa punto, humihiwalay na lang. Hanggang sa dumating sa punto, sasabihin na lang, bahala ka sa buhay mo. Malaki ka na. Alam mo na yung dapat mong gawin. Pabigat ka na lang sa akin. At dahil doon, yung pagmamahal, nagiging indifference. Lumalayo. Kaya nga, gaano ba kahalaga sa inyo ang meron kayong mga relasyon ngayon? Hindi lang po romantic relationships. Even yung pinaiingatan natin, pagkakaibigan, pamilya, kung saan pa yan, gaano ito kahalaga sa inyo? Bakit? Kasi sa Diyos, mahalaga yung relationship. Mahalaga sa Kanya ang relasyon. Sa paulit-ulit nating ginawang mga kasalanan, at sa pagkakataon, kagaya nung sinabi ko kanina, yung pangunahing reason kung bakit nagkakaroon ng hiwalayan sa isang relasyon, lumalayo sa isang relasyon, kasi hindi nag-uusap, ganun din po sa atin sa Diyos. Saan po? Sa pananalangin. Pag hindi na po tayo nakakapagdasal, hindi na po tayo nakakapaglaan din ng oras para kausapin siya. Kaya ano ang ending? Lumalayo. Kaya ngayong buhay panalangin, pag hindi rin pinahalagahan, kagaya ng mga relasyon na meron tayo, unti-unti nagiging sanhi ng paglayo natin sa Diyos. Pero anong sinabi ng Diyos? Sinabi man ng Diyos, paulit-ulit na lang yung kasalanan mo, di ka na natuto, pakialam ko sa'yo. Sinabi ba ng Diyos, kaya kong mabuhay nang wala ka? Wala akong pakialam sa'yo. Hindi naman sinabi yun ng Diyos sa atin. Ano ang ginawa ng Diyos? Sinugo niya ang kanyang anak. Nang sa gayon, maibalik tayo sa kanyang piling. At nung maibalik na tayo sa kanyang piling, nariyan din ang banal na Espiritu, gumagabay sa atin para hindi na tayo mawala sa tamang landas. Naisip na yan ng Diyos. Hindi tayo sinukuan ng Diyos kasi napakahalaga sa Kanya yung relasyon na meron tayo sa Kanya. Kaya kung ganun tayo pinahalagahan ng Diyos, paano natin pinahalagahan ang isa't isa? Gaano kahalaga sa iyo yung mga relationship mo ngayon? Handa ka bang ibigay ang lahat para doon sa relationship na iyon na magdadala sa inyo sa Panginoon? Aminin naman po natin, hindi naman po lahat ng mga relationship madali. Minsan, nabibigatan din tayo. Minsan, may pinagdadaang pagsubok. Pero ano ang pangako ng Diyos? Sa bawat pagkakataon na kahit na mahirap, inuudyokan ka pa rin magmahal, kumikilos ka pa rin magmahal, sinasalamin mo yung pagmamahal ng Ama. Kahit na mahirap, kahit na kailangan maraming pagdaanan, pero handa kang magsakripisyo, alang-alang doon sa kapwa mo, sinasalamin mo yung ginawa ng anak. At kapag kahit na sa tingin mo wala ng pag-asa o patutunguhan, pero nagpapatuloy ka pa rin,
sinasalamin mo naman ngayon ang grasya at pagkilos ng Espiritu Santo. Ang Ama, Anak at Espiritu Santo, hindi lamang po yan yung binabanggit po natin, nakakatagpo sa araw-araw na buhay, sa bawat relasyon na meron tayo. Kaya po uulitin ko po, gaano kahalaga ang relasyon na meron kayo ngayon. What are you willing to give up and to do for your relationships? Amen.